Hello, King Heretic. This video is for you. You see, meron siyang mga AI-generated videos katulad ng sa kanya na nagsasabing, if you believe in evolution, you will go to hell, or evolution is Satan's plan to make Christians doubt the word of God, or if you believe in evolution, you're not the follower of Christ, you will go to hell. Maging malinaw po tayo, ha? Okay? Para sa lahat po ng mga nakikinig sa akin. I'm not supporter of macroevolution. Hindi ako naniniwala ng tao ay galing sa unggoy. Pero iba ang pagtutol sa evolution sa pagsasabi na ang naniniwala rito ay siguradong mapupunta sa hell. At yan po ang gusto ko pong linawin natin sa oras na to. Malinaw po ang Bible in Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it's the gift of God. Wala pong sinabi sa Apostle Paul na by grace you have been saved unless you believe in evolution. Nothing. Zero. Nada. Ang tanong ng kaligtasan ay, ang iyong ugnayan kay Kristo. Hindi kung paano mo ininterpret ang Genesis chapter 1. You see, may mga Christians na naniniwala sa tinatawag na theistic evolution. Ibig sabihin, they believe na ginamit ni Lord ang process ng evolution sa kanyang paglikha. Hindi ito automatic na ibig sabihin, hindi sila ligtas. Ang salvation ay hindi nakabatay sa iyong model ng paglikha, kundi sa iyong pagtanggap kay Christ Jesus as your Lord and Savior. Bukod dito, just because you're wrong about something does not mean you're not a Christian. Kung mali ka, for example, sa eschatology, like yung sa rapture, tribulation, ganyan, it doesn't mean mapupunta ka sa hell. Ganito din dito sa issue ng evolution ba? So, you see, ang paniniwala sa evolution ay maaaring error. Pero hindi po agad heresy na nag-alis ng kaligtasan. Ang heresy ay kapag itinatanggi mo ang pangunahing katotohanan ng faith, like Jesus being God, His death and resurrection, that salvation is by God's grace through faith. Pero kung isang Kristiyano ay nagkamali lang sa pagkaintindi ng how God created, hindi yung dahilan para sabihin diretso yun sa impyerno. Bukod dito, ang Genesis, hindi po yan scientific textbook, kundi isang theological declaration. Ipinapahayag na ang Diyos ang may likha ng universe. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi nga, di ba? Ang central message, ang Diyos ang creator, hindi aksidente ang buhay. Kung may taong naniniwala sa evolution pero itinuturing pa rin si God bilang ultimate creator, then hindi siya agad kaaway ng faith. Hindi natin kailangang ibagsak ang buong gospel dahil may Christians na nag-iisip ng ibang model ng creation. Ang mas mahalaga, if you believe that Jesus Christ is our God and Savior. FYI pala, baka may magsasabi sa akin, so ibig sabihin, nagpo-promote ka na God used evolution para likhain ng mundo. Gaya ng sabi ng aking disclaimer, hindi po ako naniniwala sa evolution. Okay? Anyway, let's continue. Ang tunay na kaaway ay hindi po science talaga per se. Ang tunay na kaaway, atheistic evolution. Or should I say naturalism. You see, yan ang madalas na pagkakamali ni quote-unquote King Heretic. Pinagsama niya ang scientific theory at philosophical atheism. Siyempre, obviously, pag atheistic ang dating, siyempre, walang Diyos, kaya walang lumikha. Yan, oo. Yan ang contradiction sa Christianity. Pero yung theistic evolution o kahit ang simpleng pagtatanong tungkol sa biological processes, hindi po agad satanic. Neutral ang science, depende kung paano mo ito ginagamit. Ang dapat nating labanan ay ang idea na life came from nothing without God. Hindi ang bawat taong nagtatangkang unawain kung paano kumilos ang Diyos sa kalikasan. And by the way, sa buong gospel, ang Panginoong Jesus mismo nagtanong, who do you say I am? Hindi niya tinanong, who do you say you came from? Apes or Adam? Wala siyang sinabing ganun, kay konsepto lang. Jesus himself asking, who do you say I am? Ang tanong niya ay tungkol sa kung sino talaga po siya. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa tamang sagot sa tanong na yan. Now, if you will answer, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, yun ang nagliligtas, hindi ang yung position sa science.
At sa mga nanood ng AI videos ni King Heretic, makikita yung kanyang fear-based messages. Believe in evolution and you will go to hell. O kaya, sinabi raw ni Jesus, evolution is satanic propaganda. Pero wala sa Biblia na ganun ang paraan ni Kristo. Si Jesus nagtuturo ng repentance from sin, hindi repentance from scientific theories. Remember, in Romans 2:4, God's kindness leads you to repentance. Hindi po sa AI-generated threats. Ang layunin ng truth, magdala ng light, hindi takot na walang basis. O ngayon, baka sabihin ng iba, so okay lang pala na maniwala sa evolution. I did not say that, my friends. Hindi ko po sinasabi, ganang sinabi ko sa disclaimer, I don't believe in evolution. Malinaw yon. Mahalaga pa rin na ituro ang katotohanan biblikal na si Adan ay tunay na tao, na totoo ang kasalanan, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi kung gawin nating metaphor ang kasalanan ni Adam, ganang sabi sa isa sa mga videos, tama, mawawala ng sense ang cross. Pero hindi ibig sabihin na kung nagkamali ka sa interpretation, automatic impyerno ka. Ang tawag doon, discipleship issue. Hindi po salvation issue. And the Apostle Paul says in Ephesians 4:15, speak the truth in love. Ibig sabihin, yes, ituro natin ang katotohanan na ang Diyos ang manlilikha. Ngunit huwag po tayong magpasa ng hatol na si Kristo mismo ay hindi binigkas. Wala po sa gospel message ang line na if you believe in evolution, you will go straight to hell. Pero malinaw ito. Anong sabi ng John 3:36? Whoever believes in the Son has eternal life. Yan ang dapat po nating paglaban. Ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus, hindi ang ebanghelyo ng AI algorithm. So, at the end of the day, mga kaibigan, mga kapatid, oo, ang Bible ay nagtuturo na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Oo, mali ang idea na aksidente lang buhay. Pero, hindi totoo na ang sino mang naniniwala sa evolution ay automatic pupunta ng impyerno. Salvation is through Christ alone, not through right science position. Kaya kung may magsabi sa'yo ng you believe in hell, you're going to hell, gaya ng kay King Heretic, itong sagot ko, hindi ako naliligtas dahil sa opinion ko sa agham. Naliligtas ako dahil sa Panginoong Jesus. King Heretic, if you're watching this video, think about that for a moment. If you have a response, I'm willing to wait. Or maybe, if we have a free time, let's have a discussion about this matter. Remember, Christ Himself said, siyang nagsabi, Siyang nagsabi, I am the way and the truth and the life. No man comes to the Father except through me. Through Jesus. Through Him alone.